What up? Nga pala ng Hood 1997 mga tol. Nandito na naman tayo sa Hood Dreams, Stories from the Hood, kung saan mag-i-interview tayo ng mga local artists natin underground mula sa iba't ibang panig ng mundo. Itong kasama ko ngayon, isa sa mga underground artist natin. Nakasama ko siya before sa birthday bash ni Harlem. Shoutout kay Kuya Lem. At doon kami unang nagkatagpo. Ngayon, kilalanin natin ang buo kung sino nga ba siya. Tol, pakilala mo kung sino ka. Yo, J. Rose, galing sa mga hood ng Tondo. Wala sa Poly East Records. Maraming salamat sa pag-imbita. Hood 1997, Hood Dreams, hello. Yeah. Kasama natin ngayon, tol, si J. Rose, isa sa kapatid natin sa underground scene. Pero bago natin kilalanin ng lubos si J. Rose, mga tol, syempre pasalamatan muna natin ang mga nakalikod palagi sa sponsors sa Hood 1997, yung mga major sponsors natin kung bakit tayo nandito. Unang-una sa suot ko, syempre kay Papa Pio Balbuena ng Tambay Cup, Crown Manila ni Nico Manning, Hype Beat ni Papa Benji Rayala, G-Hood ni Timorense, One The Man Clothing ni Papa Michael Blas, Unhinged ni Renzi, Shift at Yo Production ni Direk Bergie, Fladway Hustlers ni Mersmers, Watawat, syempre ni Kuya Aldin, yung banda, yung Watawat na sapatos ngayon, check nyo yan. Toys for the Big Guys ni Papa Paul, Pag-ibig Cafe ni Yopski, The Rookie Cafe din ni Strawberry, Dirty Minds ni Jeco Smith Perez, at syempre kay Visual Perfume TV. Taka na, nabubulol-bulol pa sa mga sponsors na sobrang dami kasi, at syempre hindi Ang natin dami. kakalimutan yung mga yan, at talagang sila yung dahilan kung Mismo. bakit meron tayo. So, balikan na natin yung kapatid ko na si J. Rose. Man, sa simula, doon tayo mag-uumpisa. Syempre, simula nga yun. No? Mismo. So, sino nga ba si J. Rose? Sabi mo nga, mula Tondo. Saan ka lumaki? Simula pagkabata, totoo la. Kinder, Yes, sir. ganyan, kung saan ka pinanganak, ganun, ano yung Okay. mga shits na ginagawa mo nung bata bago ka maging rapper, tol. Kwento mo sa amin yan. Okay. Sige. Mahaba-habang kwento yan. Pero bago Wala ako problema. magsimula sa simula, Mm. sisimulan ko sa, duduktong ko sa, hindi sponsored, pero Ah, duduktong ko na rin sa mga shoutout mo kanina, ah, syempre. Linya-linya. yeah. Tunay lang banana, Tilibay. Kuya Keija. Keja. At Kuya Yes, Ali. sir. Kuya Ali din Kuya yan, Ali, linya-linya, at mismo. kay Kuya Keija. Solid. Sobrang solid na merch, tol. Mm. Talagang dama mo yung mensahe. Mismo, mismo. Pero yun, paano ba sisimulan? Kasi mula kasi pagkabata ako, tol. Ah, ito lang yung mga naalala ko, no. Mm. Kumbaga, pinanganak ako dito sa Tondo Hospital mismo. Tapos, after noon, hindi ako nagkakamali, nag ano ako meron pang ano noon prep, nursery. Okay. Nursery ako sa father side ko sa Alabang, Mm. hanggang prep, kinder, tapos ano na yun, all throughout noon sa Alabang ako. Tapos after noon grade school, naglipat-lipat na kami noon kasi may mga unfortunate events Ah. sa family. And simula grade 1, palipat-lipat na kami ng Airmat. Nagpunta kami dito sa Makati, grade 2 sa Muntinlupa yata. Tapos grade 3 bumalik na ako ng Tondo, Mm. kung saan do kami nagtagal mismo. Tapos kung i-associate ko yung mga yung storyline na yung timeline na yun sa pag-rap ko, mula pa kasi noon siguro mga ganun din, mga grades, mga kinder times ko, si Erma talaga. Siya talaga yung nakikinig ng hip-hop. Okay. Siya talaga yung nagra-rap noon. Tapos naririnig ko lang hanggang sa na-adapt ko na rin. Parang ano nagustuhan ng tenga ko. Kasi mula nun, parang hindi ko na naiwan. Hindi ko Mm. na, talagang dumikit na siya sa akin yung genre niya. So hanggang sa, baka unang narinig ko nun tol sila, mga international pa ba na ni Ermat nun parang Sila Tupac, sila Snoop Dogg, DMX. no, Okay. Snoop Dogg, mga Bone Thugs, yan, mga main, ano Ah. niya, mga idol yun Eminem, syempre, di mawawala. Mm. Tapos sila, syempre, may mga locals din. Syempre, mga patok talaga nun. Andrew E. Mga Donggalo. Syempre, Galo. Mm. Francis M. Syempre, binibilang pa niya ako ng ano nun, mga merch ni Francis M. Bata ako. So, siya talaga yung pinakatumatak sa akin nun. Mm. So, hanggang sa fast forward, siguro mga grade 4
4, 5, mga ganun. Pare, syempre, tondo medyo napasali ng gang sa ganito, Mm. ganyan. So, kumbaga na-adapt ko rin medyo yung lifestyle ng na mga geng-geng. Mga ghetto, Tapos tol, no? wala, oo, mga ganito, na-adapt ko rin ng bagya. Tapos, medyo na sa pag-aaral, Mm. medyo na, pero nakabalik naman. Pero along the way, doon ko rin natutunan yung pag-rap. Kasi doon ko na din discover sila sila Mike Cosa, 187, 187. J Skills. Yung mga roots talaga na galing sa Tondo. Mm. Simula nun, ah, siguro unconsciously nakakabisado ko na yung mga kanta nila. Mm. Yung mga pinakauna ko nakabisado kung di ako nagkakamali, Buhay ng Gangsta o kaya My Game. Parang yung dalawang yun talaga. Mm. Tapos yung mga panahong nagpapaburn pa ng CD. CD sa mga Computer shop. computer shop dyan. Mm. Sila gagong rapper, mga ganon. Sila Mm. yung mga nakamulatan ko mula noon hanggang sa fast forward nung high school. Um, nag-ano ako noon, nag-aaya ako sa mga tropa ko, tol, freestyle tayo. Oo. Ano tayo? Ano tayo? Tapos may ano noon, may flip top na noon. Ay ko, Oo. tol, battle tayo, mga Oo. ganyan. So, Flip top tayo, inaano ko sa flip mga, top tayo. Yung pa yung tawag natin dati nun flip eh. top Oo. tayo. Mismo. Inaaya ko yung mga tropa ko, tol, flip top tayo, ganyan, ganyan. Tapos susulatan ko na sila. Tapos Mm. aabangan ko sa uwian. Tol, Uwi yan. tara, dalawahan. Dalawahan, ganyan. So, parang talagang dumikit sa akin yung hip-hop. Tapos, ah, ngayon ko nga lang nare-realize, tol, bakit simula nun, parang di na ako, ba't di ako nagsimula nung ganong kaaga na magsulat ng sarili kong kanta? Oo. Kasi, kadalasan, syempre, mga kanta lang ng mga idol. Tapos, nung parang 20, basta college days ko, Oo. doon ako simula mag-record sa phone, Mm. sulat-sulat konti. Tapos, parang isang araw kasi, madaling araw, sabi, may tumatawag sa aking tropa. Mm. Siguro mga alas 4 na yun. Sino ba tong tawag alas 4 na may pasok pa ako ng umaga? Oo. Tapos, di ko pinapansin, hayaan mo na yan. Sinantok na ako eh. Tapos nung narindi na ako, sinagot ko Sinagot mo. na, tol, ano Oo. ba yun? Tol, ano ba? Ano yun? Anong oras na? Yung pala, tol, yung tropa kong rapper, which is si Dexed. Shoutout kay Dexed. Medyo hindi na siya music ngayon, medyo Oo. sayang. Pero siya talaga nag-kickstart nung career ko, kumbaga. Mm. Kasi binigyan niya ako ng nun. May producer, yung pinakaunang producer ko, tol, si Kurt Francis Villacorte, si Carte, aka Cartes, nasa US na siya ngayon. Mm. And ayun, grabe, sobrang forever grateful ako sa mga taong yan, tol, silang dalawa. Mm. Nilink niya ako kay Curtis. Sabi niya, tol, may producer kasi dito na gusto raw makipagtrabaho sa'yo. So ako naman, parang makipagtrabaho sa akin eh. Mm. Parang wala naman akong nalabas na kanta, wala naman ako kung ano. Oo. Hindi naman ako, as in wala, zero. Tapos nung di, sige tol, ganyan, ganyan. Mamayang umaga, kasi yan, nag-araw na eh. Oo. Mamayang umaga, ka niya, magpapasa raw siya sa'yo ng mga demos niya, ng mga beats. Oo. Sabi ko, parang nahihiya naman ako. Parang, Oo. di ba dapat ako yung magpasa sa'yo ng mga Ng sulat demo kasi ko? ganun yung nakasanayan natin Oo. eh. Bago Oo. bago kita gawan ng beat, pakita mo muna na malupit yung mga binibitawan mo. Okay, Oo. tas ngayon Yung, siya yung lalapit sa'yo. Okay. oo, kaya nahiya ako nun na, Mm. syempre, excited din Mm. na parang, okay, ako yung nilapitan. Kailangan titindihan ko yung sulat ko. Mm. Ayun. Hindi hanggang sa nag-beat na kami sa wakas, may naipasa siyang beat sa akin. Parang dalawa, tatlo yata yung mga unang beats nun. Tapos, ano yan eh, parang late 2018 or early 2019. Mm. Tapos, may dalawang beat yun na nasulatan ko. Isa, isa collab namin ni Los Santos na taga-Tondo din, high school friend ko din. Okay. Shoutout kay Los Santos yung siya may-ari ng Padres merchandise. Check out Okay. nyo rin yung mga ito. Pa-address check nyo mga tol. Mismo. Mm. Tapos yung isa, yung pinakaunang-una ko release, si Wonder Woman.
Yun, yun yung very first release ko noong 2019, December 25, kasi regalo ko yun kay Ermat. Mm. Ano yun, surprise yun, no? As in, wala siyang alam doon. Ang akala niyang sinusulat ko noon na i-release ko, yung sa amin ni Los Santos, yung Mm. bagong usbong. So, yun yung binamarket niya. Oh, maglalabas ang tayo anak ko, ganyan, ganyan. Hindi niya Suportado ka alam. talaga ng nanay mo, tol. Ang sarap sa pakiramdam nun. Kasi Oh, tol, unang-una, grabe. ano tawag dito. Unang-una, ayun yung mga music na pinapakinggan niya. Tapos tangin na lumaki yung anak niya na, Ganon din, sumunod no? sa mga pinapakinggan niya. 'Di ba? Okay, tapos kwento mo, tol. Ano nangyari nun? Pagka-rinig Mismo. niya. So, ayun. Ano yun? Sabi ko, oh, may re-release ko na yung kanta ko. Mm. Yan. Ano yun? As in December 25, birthday niya mismo, Pasko. Okay. Oh, re-release ko na. Oh. Tapos yung pinlay ko na, ano yun parang sa YouTube ko na ba pinlay yun? Or parang sa G Drive lang muna. Oo. Basta, basta yun yung araw na yun. Nasa Makati kami, sa kamag-anak na, sa mga tita-tita ko. Oo. Pinlay kong ganun. So, akala niya, kasama ko si Los Santos. Tapos nung naririnig na niya, Mm. binidyo ko yun Binidyo ko yun Oo. reaction video. Magkalagitnaan, mangiyak-ngiyak siya Surprise kasi, tol, puta. Pure Sobrang pure wala raw siyang alam dun. emotion yun, tol. Kasi 'di ba yung Mm, sa atin, may times na makikinig tayo ng music dahil sa vibe. Hindi pa natin agad mapapansin yung lyrics. So baka ganun mismo. una mo muna, hindi nyo muna ano ba yung sinasabi nito? Tapos habang tumatata yung nagre-register na, puta para sa akin pala tong kanta na to. Okay. Paakin to Mm. Ang kulit nun. Iyak, iyak, iyak siya, ganito, ganyan. So ako naman, syempre, mangiyak-ngiyak din ako. Oo naman. Malamang. Kasi yun, parang sobrang ano lang din. Pero naisip ko kasi na i-release ko muna tong isang kanta bago ko pakilala yung kanta ko para sa kanya. Pero kumbaga, para sa akin, mas magiging core memory kasi kung una ko release para kay Ermat agad, para sa Mm. birthday pa niya. So, tingin ko magandang regalo kasi yun para sa kanya. So, Solid nun, solid man. nun. At tol, baliin lang natin ng konti sabi mo nga, hiwa-hiwalay kayo lagi, punta ka dito, punta ka dyan, napunta ka ng Tondo, napunta ka ng Makati, napunta ka ng Alabang. So, kung pwede mong i-ano sa atin, so, produkto ka din ng Bro and Family? Mismo, sir. Oo, ang hirap no, ang hirap ng ganun, man. Mahirap. At Sobrang hirap. syempre, sa ating mga produkto ng ganun, ang unang-una nating pangarap pag tayo na nakabuo ng pamilya ay hindi na natin paparana sa anak natin yun. Hindi Mismo, na. 'di ba, par? Grabe, ayun yung mga hindi Ano alam ng yan? mga ayun yung hindi alam ng mga ibang mga tao na nakikinig lang sa atin, i-judge agad tayo. Kung bakit niya ba Mm, nasasabi yan? Bakit ba siya ganitong mag-isip? Bakit siya ganyan gumalaw? Kasi hindi naman tayo lahat pare-parehas ng karanasan at hindi mo alam kung ano yung kwento nito. Baka ang nakikita mo lang ngayon yung pinapakita niya pero hindi mo alam yung mas malalim na reason kung bakit may J-Rose, no? bago siya nakarating doon sa Mismo. estado na yun. Ayos. Parang Ang ano kasi mm, Sige, go tol, tol. go. Takina. Isa yung mga utak. Ito. So, ang anuin ko lang, saludo ako sa airmat mo. Galing, no? Na Thank you, kaya tol. naitaguyod Mismo. ka ni Tita Mag-isa. Tita, advance happy birthday. Onting araw na lang, birthday mo na. At ayan, Mismo. ang ating Wonder Mom. Wonder Woman. Yan. Wonder Woman. Mama ni J-Rose. So, tuloy natin ang kwento. Game. So, Okay, so, ikaw ba? Sorry, sorry. sige, save lang tol. So, magtatanong na ako. So, nasabi mo nga na sila Santos yung una mong nakakolab dun Mm. sa kanta. Kasi nirelease mo yung Wonder Woman para kay Tita. Yung sa pagka-release mo nung una mong kanta, yung kasama na si Los Santos. Anong nangyari? Anong feeling? Tinangkilik ba agad ng mga tao to? O mga kaibigan mo, shinare ba? Oo naman, tol. After kasi nung Wonder Woman na di ko kasi in-expect yun na mula doon parang nakaano yun Siguro parang first week noon parang 4K views ganyan sa Mm. YouTube, ganyan. So parang ako, uy, grabe naman yung naging reach nito knowing na first release ko to, wala pa akong napapatunayan na kung ano. Mm. Tapos saka 1,000 views agad. So mula doon parang kinuha ko na yung momentum para i-release yung pangalawa Mm. na ayun. Tapos after nun, naka 1,000 views din ako, di ako nagkakamali.
So, kumbaga, mas maraming naging reach naman yun sa mga friends namin ni Los Santos. Lalo yung Airmat niya rin pala kasi, kung di ako nagkakamali, kaklase rin ata ni Airmat o nung Small high school. small world eh, no? Oo, sobra. Oo. Kasi isang school lang kami sa Tondo nun. Mm. Kami nila Airmat niya, pati si Los Santos, isang school lang. Pero di ko sure kung magkaklase sila o parang schoolmate lang Schoolmate, din. oo. Tapos ayun, parang, syempre, pakiramdam mo nun, proud kami, parang Mm. produkto kami ng school na to, produkto kami ng Immaculate Conception na, dati kasi kaming, di naman sa pero dati, basta, kumbaga bulakbol ba, Mm. Mm. nung high school. So, kumbaga parang, dati kaming ganyan. Ano naman, kumbaga, binabawi naman namin ngayon gamit ang art namin, kumbaga. So yun, malaking experience ninyo, lalo yun may first two releases ko may music video. Mm. So grabe solid. Shoutout din pala sa mga tropa ko Shoot. nag-shoot ng music video nun, tol. Ang bayad doon, inom. Sobrang solid doon. Mga day ones, no? Parang, Mga day ones natin yan oh, eh. day ones. Oo. Day ones yan, tol. As ano yan, yung dalawang music video na yun, sinunod namin na sabay, kung di ako nagkakamali din. Mm. Sabay, yung Wonder Woman, tsaka yung kanta namin ni Los Santos. Mm. So, talaga lagari kami nun. So, nung nirelease namin, or habang nung editing, malaking tuwa na namin nun. Lalo, nagka-connecta pa kami. Kasi nung nirecord namin yun ni Los Santos, andito pa siya sa Pinas noon. Tapos Ah. sabay, nung nag-shoot na kami ng MV, nasa US na siya noon. Mm. So, kumbaga, Doon imbis na gawin naming typical na music video, Oo. ginawa na lang namin ng konting twist na kung makikita mo kasi MV noon, yung after ng verse ko, parang naghagis ako ng bandana. Mm. Tapos, transition, Kinuha niya. sinalo niya yung bandana. Oo, sinalo Mm. niya yung bandana. Tapos, ando siya sa US, doon siya nag-shoot ng verse niya. Mm. So, yun. Nung nirelease namin, ganyan, maganda naman yung naging traction, maganda naman yung naging resulta. And pinagpaprojectan namin na masundan pa. Mm. Pero ngayon kasi syempre kanya-kanyang muna Mm. galawan. Pero overall, sobrang solid ng release na yun. Ayos. Sobrang experience. Galing tol, ang galing. Ang lupit ng kwento nung kung paano mo siya sinimulan. Sabi mo kanina, balikan natin na bakit hindi ko to sinimulan ng mas maaga. 'Di ba? Kasi ayun talaga yung nasa puso mo, nagsulat-sulat ka, nasa college days na Mm. may tumawag sa'yo ng alas 4, tapos yung pala ipapakilala ka dun sa beatmaker, tapos hanggang sa nasulat mo yung Wonder Woman tsaka yung sa inyo ni Los Santos. Siguro tol, tama lang din. Tama lang din para sa akin. Kasi kung ipipilit mo yung timeline mo dun sa bagay na hindi ka pa talaga sigurado kung ayun talaga yung gusto mo, baka hindi Mm. maganda yung magiging resulta. Baka hindi Ayun nga maganda yung din magiging traction. Kaya siguro binigay sa'yo yung oras na kukulitin ka ng alas 4 ng alas 4 ng madaling araw kasi ayun na yun tol eh. Ayun na yung tamang oras na para sa iyo eh. Kaya nung ni-release mo ngayon yung Wonder Woman, pati yung kanta niyo ni Los Santos, tinao. Kahit Ayun nga. first at second MV pa lang yun, may mga nag-share na agad kasi ayun na yung Oo. oras at nasa sa'yo na yun kung susundan mo pa o hindi. So, nung nagawa mo yun, nung una kang nagsulat ng kanta, may blueprint ka ba na sinundan? Dahil nakikinig ka kay Mike Cosa sa 187, sa kanila ba o may sariling estilo na agad si J-Rose? Ayun nga eh. Ang ko nun, syempre, inspired ako kila Kuya Kosa, inspired ako din kila J. Cole. Parang wala naman ako sinundan na pattern. Ah. Parang ang naging mindset ko lang nun, as genuine as possible. Mm. Talagang galing sa puso ba, as cliche as it sounds, pero minabuti ko talaga na from the heart, from actual experiences talaga. Ano yung pangalan tol eh? Masingit ko lang saglit. Sige lang. Yung third verse ko dun sa Wonder Woman, Mm. yun, may kinuwento ko dun na, ano to,
kasi dati tinatanong ako ni, basta may verse ako doon, nakalimutan ko yung linya, sorry. Mm. Um, Basta kunento ko doon sa third verse kasi nung dati bata ako, tinatanong ako ni Ermat noon na, o sino ano mo, ah, sino, sino ang first love mo? Kumbaga tinatanong na, Mm. sino crush mo? May crush ka na ba? Yung ganyan. Mm. Mas tinuturo ko, yung klase ko, yan, yung nakapalda, ganyan, ganyan. Mm. Siya first, parang, ang tanong niya yata nun, parang, sino first love mo? Ganun. Mm. Syempre, bata ang nasa Oo. isip ko, crush, ganyan. Oo. Tinuro ko, ito, ganyan. As parang, yung moment na yun, parang alam ko na parang mali yung sagot ko. Mm. Parang gano'n. Parang may doubts, may second thoughts na ako sa isip nun na parang mali yung sagot ko. Tas ano siya, kinukulit ako nung thought na yun hanggang sa paglaki ko Mm. na parang mali. Kasi dapat ang sagot ko dun, Siya. which is totoo naman talaga na siya dapat ang Mm. first love ko, tol. Which is totoo naman. Kaya nung ano, parang binabagabag ako nung thought na yun hanggang sa pagtanda ko. Oo. Siguro perfect timing na rin na doon ko Sinulat. sinulat yun. Doon ko in-explain na ano. Sabi ko hindi. Ikaw lang ang ano. First love Ikaw ang ko. first love ko habang buhay. Parang gano'n. Mm. Tapos, ayun, nasingit ko lang. Tapos, ano nga ulit yung tanong mo doon? Yeah. Hindi tol, yung blueprint nga yung blueprint. Pero tama yan Ayun, tol yung ah. blueprint. Tama yan, goods yun. Cut lang kita konti. Tama din kasi na hindi naman kasi lahat nakabase lang to sa multi, hindi lahat to Mm, nakabase sa wordplay. Kasi kaya nga yung pagsulat kasi ng kanta at pag-rap, kumbaga sarili natin tong mundo eh. 'Di ba? mm. Mundo Mismo. mundo to ni J Rose, nasa sayo kung gusto mo ba ng multi. Kung multi yan, kaya kitang bigyan. Pero hindi ito kasi yung kailangan nung kanta na yun eh. Ang kailangan ng kanta na yun ay maibigay ko kung ano yung gusto kong sabihin sa mama ko, ano yung mga hindi ko masabi sa kanya na dapat kong sabihin, at dito mo maririnig sa kanta ko na ito Mismo. yun. Okay, gets. Mismo. Kasi karaniwan niya naman talaga purpose ng ano pagsulat ng pagkanta eh. Yung Mm, mga mensaheng minsan di mo masabi ng diretsuhan. Dito isusulat mas in an artistic way pa. mismo. Kasi nalagyan ko ng rhymes yan. Pag-iisipan ko ng rhymes yan. Di, pero tayo doon, di madali yun. Sobrang di madali. Akala Mm, siguro ng iba kasi ginagawa natin parang uy, rhyme mo lang ng ganito sa yung ganyan. dulo. Oo. Sobrang hirap nun, tol. Akala mo, mag-iisip ka ng basta-basta naka-rhyme time. Mm, Ano, balik ako doon sa pattern. Wala eh. Talagang inspiration, no. Siguro, naano ko na lang din yung style na pagiging motivational. mm. Doon ko na lang siguro nakuha sa mga pinapakinggan ko din. Pero yung Okay. actual pattern ng Wala. pagsulat, wala eh. Siguro ang pinaka keep in mind ko lang talaga nun yung ah di bale nang hindi ganun kaganda yung rhyme. Basta hindi ko sinasacrifice Tot. yung Tsaka yung meaning, meaning. thought ng meaning. Siguro Mm, doon na lang, as much as possible, syempre, mas maganda yung naka-multi, mm. naka-holo. Pero hindi ko na para ipilit yun para mawala yung sense ng Nung linya. sinasabi mo. Okay. Oo. Gets. So, ngayon tol, kasi nakita ko eh, dati pare-pares tayong nasa underground eh. At hanggang ngayon naman, underground pa rin naman tayo. Nagkakaroon lang tayo ng platform. Ikaw, nasign ka na sa Mm. Police Records, di ba? Anong pakiramdam Yes, tol at sir. paano yung, kwento mo nga ako nung ano niyan, Jay, kung paano yung naging takbo niyan, paano ka na-sign, paano ka nila nakilala. Ano yun, tol? Sobrang surreal pa rin kasi sa akin eh. Mm, Ah, Alam mo yun, parang kasing bilang artist, isa yun sa mga inaano mo, minamata mo na masign ka sa ganito, sa mm, ganyan, kung ano mang label. So, parang ako, nung mangyayari na sa akin yun, parang, totoo ba to, tol? Parang, talaga ako, bakit sure ka? ako? Parang gano'n. Oo. Mm, Kasi, ano yun parang, nagsimula kasi yun sa, may message ako mm, doon na nasa label. Minsan kasi hiring sila, mm, hiring sa trabaho. Tatanong ako, hiring po ba kayo? Ganito, ganyan, hiring pa kayo. Actually, tropa ko yun. mm, Natanong ko, hiring ba kayo?
as in, alam ko parang nag-close na yung hiring nun eh. Tapos pabiro lang ako pabiro ko lang pinapaandaran na, uy, sige, bilang artist nyo na lang ako i-hire. Oo. Pero parang, so ako parang, Trippings lang kumbaga. oo. Oo. Alam ko namang long shot yan eh. Hindi naman Mm. ako maandyan. Sino ba naman ako? Tapos Police Records. As parang, akala ko polite-polite lang siya na, okay, sige, pitch kita sa management. So, akala ko parang, inaano lang niya yun bilang, para lang Nagjo-joke ka hindi lang. rude. Oo. Oo. Okay. Tapos hindi ko na pinansin. Parang pinakawalan ko na kasi alam kung parang Malabo. suntok Mm. sa buwan. Mm. Parang ilang buwan nakalipas. Message niya ako, parang, ah, ano ka ba? Interesado ka pa ba? Ganito, ganyan. So, Mm. ako naman, syempre, oo. Mm. Ba, Sinong sino? hindi? Ako nga yung Ba't ako nangulit sa'yo nung una tatanggi? eh. Oo. Okay. Kasi yun, parang, okay. Yung proseso niya, tol, para ka lang ding talaga. Para ka talaga nag-a-apply ng trabaho. Okay. Oo. Ewan ko kung pwede ko disclose yun, pero Yung mga pwede lang, tol. Yung to, mga pwede lang. Kasi may ah non-contract disclosure, di ba? mismo. Okay. So, parang, kung isa-summarize ko, parang lang siyang nag-apply ka ng trabaho, pero maproseso. Tsaka, talaga, parang yun talaga yung pinaka nakakabang interview ko, ganun. Kasi, hit or miss yun tol eh. Parang pag suublay ako dito, maaaring wala nang kasunod. Mm. Parang kung matanggap ako dito sa work na to, di talagang boom. Parang, Mm. ito yung work na di ko re-resignan, parang ganun. So, ayun, lumipas ilang buwan, message ako ng ganun. Tapos, awa ng Diyos, after ilang weeks siguro na of consideration nila, ayun, Nakuha. March 11, yun Mm. yung, kung di ako nagkakamali, yun yung mismong contract signing day ko. Sobrang nun. Tapos kinabukasan, March 12, mayroon pa akong flight vacation kasama yung girlfriend ko. Mm. Magko-cruise kami. So, sobrang solid nung week na yun. Sabi ko sa sarili ko nun, damn, pagbalik ko mula bakasyon natin, uuwi ako ng Pinas bilang signed Signed artist artist ng na. Pudo, sabi ko, no? Mama, I made it. "Dahil, Look at you, boy. yeah, grabe yun. Sobrang surreal. Actually, hanggang ngayon, parang pag iniisip ko, parang sobrang pa din. Sobrang, alam mo yung parang, ini-expect mo pero di mo in-expect. Parang Oo. ganun eh. Parang minamata mo, balang araw, yari sa akin yan, mangyayari Mm. sa akin yan. Tapos, pag nandun na, hello, parang naman, alam mo, parang di ka ready, pero, Oo. di, ready ako. Kailangan Parang mong ganun. ganapan, Basta, tol. Kailangan mo ng ganapan oo, yan. Tsaka, tama yung sinabi mo eh. Suntok sa buwan talaga yun, tol. 'Di ba? mm, Pero, dahil nga suntok sa buwan, sabi nga nila, may chance ka pa rin eh. sinunto ko talaga yung Sinuntok mo bundol, eh, di ba, parang, par? Kaya binigay sa'yo. Makulit ka. O sige, tingnan natin kung hanggang saan yung kulit mo. Bibigay ko sa'yo to mismo. ngayon. Nakailang release ka na dun sa under sa kanila, tol? So far, dalawa pa lang yung hangarin, tsaka alak o kape. Tapos may mga ilang-ilang gigs na rin. Mm. Tapos, ayun, may mga ilang-ilang demos Oo. na nirecord ko. Yung iba kakatapos ko lang isulat last week, parang Oo. ganun. So, marami-rami nga So, abangan. trabaho talaga siya, no? May mga Oo, tol, may parang, binibigay ba sila sa inyong timeline pa ganyan? Pag naka, sign ka? ewan ko lang sa ibang artist, pero sa akin wala naman. Kaya, kumbaga, free-flowing lang din. Mm. Sorry na, kumbaga may freedom pa rin ako na Mm. walang so much pressure, which is malaking tulong kasi Got you. minsan kapag pressured ka, kunyari, shit, kailangan ko na tapusin bukas, tendency na madaliin mo yung Sulat pyesa. mo. Oo. Pero wala namang ganun. So, I kumbaga na see. maximize ko yung oras ng pagsusulat. So, I hope nagre-reflect naman yun sa mga So, releases. at tol, solid din yung ganun. Kasi may mga nakausap ako na ibang mga tropa natin sa underground. Nung nasign na sila, hinihingan sila ng, dapat ganito yung tema na ipapasa mo.
Kasi ito yung tunog sa masa ngayon. May ibang mga record label na ganun tol eh. Tapos dapat mag-record ka ng ganito, mag-ano ka ng ganyan. So, parang naano na sila. Yung iba nakukulong dahil sa contract. Pero Ah, maganda yung nangyari sa'yo sa police, no? Goods. oo, tol, kasi ano yun Hmm. eh, parang i-hire mo kasi yung artist, Dahil sa parang art kung niya. sino siya. Mismo. Oo. Tapos kung kukulong mo ng ganun, parang di, kailangan ganito tema mo. Hmm. Para tinatanggalan mo Ng ng freedom yung freedom artist. niya, yung freedom yung artist, kung anong gusto niya isulat Hmm. mula sa puso isip niya. So, parang, sorry sa labels sa ganun, Hmm. pero parang sablay yun, tol. Sablay. Kasi, Hindi, para sa akin sablay yun. At may pansin din ako. At shoutout sa Polyist kasi yung freedom na binibigay niya sa'yo is talagang ganyan. Kung paano ka nila itrato, kung paano nila pinapahalagahan yung craft mo. May mga nakita ako sa iba na halimbawa nag-boom ako or nag-boom ka, hindi ka pa sign. Ngayon, isa-sign ka nila. Sisilawin ka ng mm, mga 100k, 200k para mabili yung truck mo na sumigat. Mapupunta sa oo, kanila ngayon yun, 'di ba? So pag nabili na sign ka nila, ang mangyayari ibuburo ka naman kasi may iba silang artist na unang sinign. So ayun yung mga ibang ano naman. Pero sa iba may pros and cons nga lahat, 'di ba? So may oo, pros and cons na pag nasa underground ka, sarili mo yung craft mo, at may pros and cons din pag nandun ka sa pag sign label. Pero shoutout sa Polyist. Ngayon tol, oo, baliin natin konti. Sabi mo nga, nakapag-release ka na ng iba't ibang mga kanta, simula dun sa Wonder Woman hanggang sa Alak at Kape at sa mga demo mo na sulat. Paano ilalarawan ni J Rose um, ang craft niya bilang artist or ang estilo mo ngayon bilang artist? sa akin, siguro, ano eh, parang, ano na siya, tol eh. Hindi ko alam kung tama yung term, Mm, pero kung sasabihin nating more than two styles na yung pinaghahalo, mm, ewan ko kung tama yung term, eclectic ba tawag doon, na parang may style akong ganito, may style akong ganito, pero mm, kaya ko rin yung ganito, ganyan. So, siguro, kung tama yung term ko, yun siguro yung pinaka-term na mm. ano, which is eclectic na, or flexible Flexible. in layman's Para term. mas maano ng mga tao. Oo, mm, parang, pero pinaka-main forte ko siguro talaga yung pag-send out ng message ng motivational, kumbaga. mm. Tapos siguro yung mga actual experiences, ganyan, yung uh, Relatable. real life, mga relatable Mm, na topics, ganyan. At mostly kasi ang sinusulat ko yung mga ano eh, kumbaga parang hindi ko nasasabi out loud sa mga gusto kong sabihan. mm, Tulad ng mga yung kanta kong Hangarin, parang mm, ano ko yun eh, may message ko yun sa sarili ko na parang ito yung listahan ng mga gusto kong marating balang araw. Yung lyrics ko nga lang doon, syempre, mm, exaggerated siya na tipong extravagant talaga yung binivisualize ko. Pero gets naman yung message na mm, di ko kailangan yan, pero sana marating ko yan. Diba? mm, Tapos, yung Alak ko Kape, katulad din nun, mensahe ko naman yun para sa mga tropa ko na day ones talaga, mm, tol. Kahit hindi day ones, actually, basta tunay. mm. Tunay lang mananatili, Tunay di ba? lamang ang mananatili. Ito ba yung pre-remote natin sa 1997? Oh, Alak at yes, kape. tol. Mm, Alak ko Kape. Ano yun, parang ang message kasi doon, parang kahit sino kasama mo, ay, kahit anong gathering yan, mapainom kayo ng alak o tamang chill na kape lang kayo. Basta kasama mo yung mga tunay mong tropa, tunay sulit. mong kahit ano pang iniinom nyo, kahit magtsaa kayo, walang papantay sa bonding yun na yun. Mm, Parang ganun. So, kumbaga yun nga, style siguro na mostly na po-portray ko, yun. Ganun, motivational mostly, yun talaga eh, parang motivational, somehow soulful, na wisdomous, parang wisdom rapper kung tawagin, parang ganun. Conscious rapper, conscious parang rap. ganun. Yun. Mm. Okay, okay. So, ayun ang estilo ni J. Rose, mga tol. Puntahan din natin, tol, yung pangalan mo. Bakit nga ba J. Rose? Mm. Ayan ang ano.
pinaka-paborito kong talakayin. Mm. Kasi ano yan, eto yan, tol, yung utol ko, kung nababasa nyo, Oo. si Hope Rosa. Oo. Story kasi niyan, tol. Um, Marami ako naging pangalan yata before, hindi ko na matandaan. Mm. Tapos nag-ano ako sa, kasi ano parang medyo na-clichéan ako dati sa, magsisimula sa J, tapos kasunod na Parang J. J Cole. Skills, J Oo. Cole, gano'n. Actually, isa yun tol, super idol ang J Cole. Kaya Mm. siguro, doon ko na rin in-stick yung style ng name. Simula kasi yan, bago ko i-release yung Wonder Woman, iniisip ko na ano kayang didikit ko sa J. Mm. Kasi iniisip ko dati, gusto ko kasi i-associate dito sa utol ko, which Mm. utol ko na passed away 2012. Si Ano Hope. siya, si Hope Rosa. Mm. Bale, bata pa siya noon, baby pa siya nung lumisan. At ayun, parang gusto ko, kumbaga gusto ko dala ko na lang siya habang buhay. Immortalized na, no? So, bukod Mm. sa tato, syempre, so in-incorporate ko na rin siya sa pangalan ko, which is una naisip ko, J-Hope. Mm. Naisip ko, parang pamilyar yung J-Hope ka ako. Meron na ata eh. J-Hope. Oo, sinerch ko, J-Hope. Rapper din, tol. Sa Mm. Korea nga lang. Oo. Parang K-pop. Tapos, okay. So, ano na, kumbaga sablay na. Hindi naman, okay lang naman siguro. Pero kasi, siyempre, kilala yung isang J-Hope eh. Parang, Mm. Tapos may so, J-Hope na nag-stick. Pinoy. Oo, parang, Mm. ah, as miss ko, J. Rosa, kasi Hope Rosa. J. Mm. Rosa na lang. Ano naman, isip ko, parang ang awkward pakinggan. J. Tsaka parang Rosa. J. Rowa. Oo. Oo. Parang J. Rowa. Oo. So, yun ano ko na lang na mas madali pakinggan or mas madali banggitin or mas maganda rin pakinggan bilang J. Rose na lang. Mm. Yung Rosa, ginawa ko na lang Rose. So, ayun, wala Mm. nun. Yun na yun. Ayun. Okay, at least immortalize sa iyo mismo yung kapatid mo. Kaya Mismo. si Hope Rosa, mga tol. Ngayon, pag nag-ano ka naman tol, pag nagsusulat ka ng kanta, ano to? Sulat muna ng kanta o beat? O beat muna, tsaka sulat? Paano yung sistema mo dun? Depende eh. Kasi, ah, depende talaga to. Case to case talaga. Parang, minsan may maiisip akong, kunyari, madalas kasi nangyayari sa akin, may maiisip akong linya or let's say mga linya sa movies or Mm. narinig kong linya somewhere sa ibang kanta. Bubuo ko yan, nakarinig akong ganun. May inspire ako na magsulat muna Mm. ng ng let's say ng isang verse na tinatalakay or magre-revolve around dun sa narinig ko na linya, Ah. ganun. So, pag mga ganong case, sulat muna. Mm. Tapos, tsaka na lang ako mag-a-adjust sa beat nang hindi Mm. ko sinasacrifice yung sinasabi ko dito. Pero may times din na Hanap ka na muna ng beat beat muna na ba-vibe. o ng babayban, ganyan, or tatanong ko sa producer, gusto Kung ba may kaya. ano dyan, or baka kaya natin itong beat na ganito, ganyan, tapos tsaka ako susulatan. So, walang fixed na sistema. Mm. Baga, bahala na. Basta ang importante, yung pinaka-output nito, yung pinaka-resulta, kumbaga, gusto ko. Mm. Kumbaga, hindi ko kasi napupulido masyado minsan. Mm. Syempre, wala namang perfect, Mm. pero ayun, basta kung ano man mauna, beat o sulat, basta ang pinaka-end game lang nun, dapat genuinely gusto ko yung Ginagawa gusto mo. ko. Ayos, Oo. ayos. So yun, sa mga young guns na nanonood sa atin, ginagawa ng Kuya J. Rose nyo, hindi siya namimili ng beat muna kasi may iba beat agad bago magsulat o kaya sulat muna bago beat tsaka na lang nila tatapyas-tapyasan yung pyesa. Sa kanya hindi. Kung ano mang mauna, as long as yung mensahe na gusto niyang iparating ay ilalabas niya sa kahit anong paraan dun sa dalawa. So, tol, Mismo. paano mo hinahanda yung sarili mo bago ka mag-perform at bago ka mag-record? Bago ako mag-perform, sige, bago na lang muna mag-record. Mm. Bago kasi mag-record, kumbaga respeto na lang din sa mga sound engineer, sa producer, sa
kung sino magma-master Mm. or sino magre-record dun sa studio, ah, unang inaano ko dyan sa isip ko na respeto sa kanila na maglalaan sila ng oras, maglalaan sila ng equipment para sa akin, papakinggan nila yung kanta ko, overall, nila, ma-master Mm. nila. So, kumbaga, ang pinaka number one rule, dapat either kabisado mo na or sobrang halos kabisado mo na yung Mm. pyesa mo. Totoo. Para pagdating doon, hindi ka na yung, ay, kuys, ibahin ko yung ganito. Mm. Siyempre, ano sa oras nila. So, Kain sa oras. dating nun, kain sa oras, tas uh, galaw unprofessional pa yung Totoo. ganun. Totoo. So, diba? So, kumbaga, yun yung paghahanda ko na before ko isabak sa recording to, dapat alam ko sa sarili ko na pikit mata, kaya ko siyang ispit. Mismo. So, bukod doon, syempre, may kaba din eh. So, Mm. kumbaga, para ka lang nagsasalang sa stage nun eh. Tapos, as much as possible, very minimal mistakes. Which hindi naman siya, um, hindi naman, kumbaga, imposible namang di ka magkamali ni isa. Mm. Ako tol, napakarami kong pagkakamali sa studio, nakailang take ng ganito, Mm. offbeat ako sa ganito. Pero, kumbaga, alam ko sa sarili ko na inaral ko rin muna kahit Mm. pa paano yung pyesa ko bago ko sinalang sa inyo. Tapos, bukod pa doon, syempre, bago ako pumunta sa studio, syempre, balik sa respeto, it's either on time ka Mm. or early ka at least 30 minutes, 1 Mismo. hour, Ganun. ganun. Ganun talaga. Oo. Ganun. Kasi yun, before let's say, bago ako pumunta sa studio, nire-rehearse ko muna, nire-run ko muna mag-isa, perform ko muna sa sarili ko, tapos pagdating ko studio, i-run ko ulit ng isa, dalawang beses. Mm. Pero hindi ko nalalagpas doon kasi minsan ayoko naman yung Mm. over-prepared ako. Minsan doon kasi sumasablay. So, Sumasablay din yun. Mm. ayun. Ganun pag sa recording. Mm. Kahit pagkatapos, ganyan, syempre, papasalamat tayo sa kanila, ganyan. Tapos, pagdating naman sa pag-perform sa stage, ewan ko kung ako lang or kayo rin na kahit nakailang salang na ako sa stage, ando pa rin yung kaba talaga sa Totoo. umpisa. Totoo, Di tol. ba? Parang may paru-paro ka sa tiyan. Tapos may Di nakapara sa ba? lalamunan mo, di ba? Parang pag Mismo. ispit ka na, okay. Sobrang legit nun. Parang, ilang beses ko na ginagawa to. Pero yung kaba, bago ako sumalang, Mm. ando pa din eh. Pero pag pinerform mo naman na, pag nakuha mo Wala na na yung flow, yan. okay na, Mm. wala na. Totoo. Pero, ayun, ang pinaka-preparation ko na lang din talaga dun siguro. Let's say, tatlong kanta Mm. or dalawang kanta. Ipa-perform ko na lang din sa sarili ko muna Mm. na -1. So, para pagdating ko na stage, kumbaga, kahit familiar ka dun sa kanta mo, syempre, dapat, ah, kumbaga, ma-familiarize mo ulit sarili mo bago mo i-translate yon sa performance mo sa stage. Mismo. Na, ang pinaka-preparation na lang din talaga dun, yun eh. Para sa akin na yun. Tapos, siguro kino-compose mo na lang yung sarili mo Mm. at talagang tanggal ka. Ayaw ko, gawin mo talaga lahat ng pang-tanggal ka ba mo. Right? Parang, Totoo yan. di ba? As much as possible, kukonekta ka sa audience, Proud. kukonekta ka sa Mm. crowd, kahit walang nakikinig, kahit walang nakatuon ng Nakatingin pansin sa'yo. sa'yo, Oo. basta, lang, mindset mo lang siguro na bilang preparasyon mo na walang makinig, walang tumingin sa akin man lang, bibigay ko pa rin yung 100%. Totoo. So, yun, Kasi i-represent niya yung ano mo eh, i-represent niya yung craft mo bilang artist kung sino ba si J. Rose eh. mismo. Tama yun. May mga times kasi na pag nandun ka, lalo na't hindi ka pa kilala, hindi ka pagtutuunan ng pansin ng mga yan. Lalo na kung nandun ka pa sa Mismo. ano tol, nandun ka pa sa open mic. Di ba? Nako, Hindi ka naman special guest, open mic lang, open mic ka lang eh. So pag nandun ka na, hindi parang wala lang, sino ba yan? O kaya pag hindi mo pa mismo. ginalingan, talagang hindi ka tatatak. So, bago ko tuloy yung tanong kay J. Rose mga tol, gusto ko lang kayo bigyan ng maikling kwento. Si J. Rose tol, di ko talaga yung kilala.
Di niya din ako kilala. Di namin kilala isa't isa. Nag-meet kami ni J. Rose ng birthday ni Harlem. Way back Ah, 2022, birthday bash ni Harlem yun eh. Dito sa may Boombap, dito sa may Rizal, sa Kainta. Kainta. Sa amin. So Boombox. kasi, Boombox, Boombox pala. Boombox, Boombox pala, sorry. So sa Boombox, nandun kami dalawa. Naka-line up kami parehas, Hood 1997, tsaka si J. Rose. So, sino ba una-una? Si J. Rose una nag-perform nun. Syempre, tamang nood tayo Ah, sa mga underground kasi underground naman tayo. saka Pagkakanta si Heb. ni, si Heb. So si Heb, kasabay namin si Heb nun. Um, wala pang Heb Abi na sobrang Wala. superstar ngayon. Wala. At napaka humble din yan. Kasabay natin doon sila Apex, sila Kiram, sila Pistolero, sila Apex. Keija. Si Keija nandun, di ba? Grabe yung lineup ni Keija. Oo. Keija. Grabe Apok. yung lineup nun mga tol. Apoc, sila Fruz, andun, Solid. Greenhouse. So, nung nag-rap na si J. Rose, putang ina, sabi ko, sino to? Kasi ang ganda ng pagkakaano ng pangalan J. Rose. Tapos sakto pa nun tol, kakatapos ko lang manood ng um, Rhythm and Flow sa Netflix. So, kung kilala mo si Tiana Taylor, yung kanta niya na A Mismo. Rose in Harlem, yung A Rose in Harlem, grew up in concrete. Tapos, J. Mismo. Rose, ang tumatak agad sa isip ko. Tapos nung nag-rap ka na dun, tol, sabi, putang galing nun ah. Tapos di nakatitig lang kami nung kami nila, kasama ko nun sila Lux, sila Legit TV PH. Sino yun? Tapos may pinagtanungan ako na ibang artist, hindi si Lux yun eh. Ay, J. Rose daw, tol. Ah, sige. Tapos pagbaba ni J. Rose nun, ako siya, tol, gago, solid ng Oo. performance mo, ang galing, tol. Sabi ko, connect ka sa akin, promote natin kung may kanta ka. Nagsisimula pa lang din yung, nagsisimula pa lang din yung Hood Mismo. 1997 no, kasi nagsimula yung Hood 1997, 2021 ng October eh. So, ilang months pa lang, pero boom na din kahit papaano. Sabihin natin may mga 30K na followers na yun. Para sa akin, malaki na eh. Sabi ko, Mm-mm. kailangan natin eh, Sabi ko, tol, connect ka sa akin, promote natin to sa Hood. Ganyan, pak, tas connect. Sige, tol, salamat, pak, tas inom na. Yun, tas hanggang sa chat tayo, tol, kumusta? Mismo. Ganyan, promote namin. Hanggang sa, yung kinikwento ni J. Rose kanina, kaya natatanong ko yung sa mga na-sign, kasi nakikita ako eh. At ang buhay natin, sabi ko nga sa inyo, na social media, nakikita natin yung mga underground artist, at sobrang proud ako sa utol ko na to na si J. Rose, at kung nasan man siya Thank you, ngayon. boys. Nasubaybayan natin, puta isa't isa, Grabe. At Yung growth talaga, witness talaga kami sa growth ng isa't isa. Hindi man kami yung madalas lagi magkita mong sa makikita events, sa na ganyan. na magkaututang dila magkasama sa event. Tanga na isipin mo yun, Oo. yung Hood 1997 nun, mga 30 or 70K. Tapos ngayon, 430. Tapos ayun Grabe, nun, no? ang mo nun tol, talagang underground. Tapos ngayon, signed artist ka na. Ba, Isipin mo kung grabe. Parang kung ilang ano yung magagawa sa atin ng ilang taon. mismo. Paano kung Mismo. tinigilan mo? Paano kung tinigilan ko? 'Di ba? Nasaan tayo Diba? ngayon? Ayun yun. Ayun yun. Ayun yun. Grabe. Talagang kasi, ewan ko parang no words talaga Oo. para dun sa naging growth. Tapos, parang nakakatuwa lang din talaga kasi alam mo, hindi tinigilan nung isa. Isa't isa par. Tol, Diba? tang Parang, ina, peace bump. tol, Peace bump sa tropa. maraming salamat. Thank you so Yun. much. So, yun, Grabe balikan yun. natin. Tol, inano ko lang talaga. Pinakita ko lang sa inyo na um, consistency lang. Tsaka, yun nga, Mismo. galawan, ganapan at galingan. Tingnan mo kung nasan man kami ngayon. Hindi pa kami ganun kaboom na artist at wala pa tong mga ginagawa namin pero malayo na yung narating namin kung ilulook back namin kung sa unang pagkikita namin ni J. Rose. So, Grabe yun. doon tayo, tol. Yun, balikan natin, tol, yung kwento ni J. Rose. Bigla lang ako napag-share kasi sobrang proud ako sa utol ko na to at sa mga narating Thank you, namin. sir. Ngayon, Likewise. tol, paano mo binabalanse yung pagiging artist sa personal na buhay mo? Ano talagang mahirap, tol. Mm. Struggle kung anong nakikita nila sa social media, mga pinopost natin na mga leisure trips, mga bakasyon na yan, mga recording, mga studio time, mga gigs. Hirap talagang i-balance, tol. Sobrang Mm. hirap. Darating yung araw na may gig ka ng weekday, Mm. kalagitnaan ng week. Tapos may pasok ka kinabukasan. Tapos ang set mo, ano pa, alas 10, alas 11, kailangan Ah, mo gumising ng madaling araw. Parang, wala, ilalaban mo talaga, tol. Parang, pangarap mo eh. hahanap,
Oo, hanapin mo talaga yung balance doon. Tapos, ayun, pero syempre, kung papipiliin sa ngayon, ano Mm. talaga, doon pa din ako sa stable na Mm. pinagkakakitaan ko. Pero kung paano kasing ano parang mostly talaga weekends ko na nabubuhos sa mga extracurriculars ko sa music. Pero para balansehin yun, minsan tol, ginagawa ko after work or during break time ko sa work, doon ako nagsusulat. Mm. Doon ko pinapractice yung verse ko, kung meron akong gustong balikan na linya o may hindi ako komportable na linya, minsan sa commute ko pa uwi ginagawa. Mm. Kasi, ano parang 30 minutes ako sa LRT. Mm. Alangan namang makinig lang ako ng Kanta ng iba. music minsan. Oo. E di, anong pagi ko yung sarili kong kanta. Mismo. Sulat. Kung, kung medyo wala ako sa mood dugtungan ng verse or ng ilan linya, pupuliduin ko na lang yung mga gusto kong balikan na linya. Nice. Tapos, ayun, ganun lang. Kumbaga, hanapan mo lang din talaga ng oras. Mm. Kumbaga, commitment kasi yan eh. Work-life So, balance tsaka passion, no? mm, Hindi mo ayun talaga. talaga. Parang work towards na lang na na hanggang sa maging actual work, Mm. stable work mo na yung passion mo. Parang ganun na lang yung mamatahin mo din eh. Mm. So, paano mo magagawa yun? Paano Mm. mo mababalanse yun? Siyempre, kung 100% ka sa work, presence, attendance, Mm. eh, hahanapin mo rin talaga yung kung Sa paano mo gagawing Sasakripisyo ka 100% din talaga, no? Sakripisyo ka talaga ng oras. So, mismo. sa ngayon, tol, ano yung pinakamahalagang mensahe na gustong iparating ng music mo pag pinakinggan ng mga tao? Ah, marami tol pero siguro Yung main one. ano na lang din siguro tol, parang ah, kung ano yun na lang, kung ano yun ang gagaling sa puso mo talaga tol. Yun yung yun yung Sabi mo. ipalabas mo, yun yung isigaw mo. Ayos. Ah, yun yung isigaw mo, babalansin mo yung isip at puso. Mm. Parang tsaka wag kang makakalimot sa kung sino yung nandyan para sa ng mga oras Day ones. kailangan mo o hindi. Nandyan sila. So, Mismo. pinakamensahe na lang din siguro other than that, eh, maging tunay ka sa sarili mo. Ta- Ah, motivate yourself, hanap ka ng motibasyon sa kung mm. anumang paraang posible. Tsaka ano lang din tol kumbaga, pinakamensahe na lang din siguro kung aano mo yung mga kanta ko, Mm. pagsasamasamahin mo yung mensahe ng mga kanta ko mula una. Siguro pinakamensahe na lang dyan alam ko mahirap pero Palag. huwag ka susuko. Mismo. Palag, tol. Ayos. Ganda nun. At maging ikaw nga kasi nga tunay lamang ang mananatili. Napasok pa Mismo. namin yun. Ngayon, may pangarap ka pa bang kakulab, tol? Sino at bakit? Kahit isang artist lang. Ay, nako tol. Pangarap kong collab tol, Francis M. Sana, kaso parang malabo eh. Pero, pero kung kasi wala tol, pinaka siguro talaga, pinaka endgame na pangarap kong makakulag. Alam ko, suntok din sa buwan to, pero sasapukin ko talaga kung maaari. Hmm. Hindi ko sasapukin yung artist Oo. I mean yung Ay, pagkakataon. pagkakataon. Yung pagkakataon. Oo, si J. Cole talaga tol. Jiggle. Sobrang, No such man, thing as a parang life that's better than yours. No better than such yun. thing, no such thing. Pwede, tol. Talaga tol, Bakit hindi, parang, no? Diyos ko, parang talagang tol parang talagang naging North Star ko yan eh. Talaga sinusundan ko na na motivation mula sa mga mensahe Hmm. ko siguro kung paano siya hindi naman kung paano siya mag-rap. Kumbaga basta Paano niya motivation i-compose ko yung yun. sarili niya at kung Oo. paano niya dalin lahat ng mga sulat niya sa kanta. Mm, Yung pagiging humble niya sa lahat ng mga bagay, 'di ba?
At Mismo. yun. Tsaka Bakit? kasi may na ano siya sa akin eh. May nakikinig pagka kasi ano na, medyo gusto ko magpahinga sa rap. Ah, minsan nakikinig ako mga podcast niya Mm. ni J. Cole. Kung meron akong isang pinaka tumatak sa akin doon na sinabi niya Mm. na kung tatanungin ka kung anong pangarap mo, anong Mm. gusto mo maging, ah, isagad mo na. Kasi parang pwedeng ano eh, pwedeng basketball player ka. Tapos gusto ko mapunta sa NBA. Anong Mm. pangarap mo? Gusto ko mag-NBA. Eh, eh, gusto mo lang mag-NBA. Eh, ano mang gusto mo maging sa NBA? Ikaw ba yung role Role player player doon? o superstar? Oo. O Mm. ikaw LeBron Jordan ng NBA? Parang Mm. ganun. So, kung papipiliin ka, doon ka na sa ano. Hindi ka lang Pinakamalupit na. LeBron Oo. Jordan. Mas higit pa doon yung tahakin mo, kumbaga yung matahin mo. Kaya doon ako naalun tol na parang oo nga, bakit hindi? Eh, kaya kung tatanungin mo, sino gusto sumako tol? Ay, J. Cole agad. hindi ko lang tol. At hindi Hindi ko imposible agad. yan, tol. Tangin na si Easy Mill nga. Kakulab si Eminem eh. Di ba? Di Grabe ba? yun. Wala nang imposible sa panahon ngayon as long as yung talent mo talaga ang magsasabi ng kakayahan mo. So, Mismo. tol, ano yung mga abangan namin sa'yo? Mga project, releases, ngayong paparating na 2026 o maglalabas ka ngayong 2025? 2025, baka kasi hindi ko na mahabol. Habol. Maraming proseso. So, most likely, 2026 na yan. Mm. Marami kasing demos tol eh, na Mm. hindi ko lang sure kung anong mapipili namin o mare-release namin dun sa Mm. mga demos sa ano na sulat ko. And after nun, magre-record pa ako ng mga demos noon. So, madadagdagan yung options. Mm. Hindi ko talaga masabi, pero for sure, hindi ko na sugarcoat. Malupit yun. Parang, Humble lang tayo. Pero ayun. abangan natin yan sa Ah, 2026. Mm. ayun, bukod doon, meron kaming year-ender na gig sa ano, sa December 29 Ah, sa 70s Bistro sa QC. Sa QC, okay. ano na QC ko di ako nagkakamali. Kasama ko diyan ano, hindi siya hip-hop event tol eh. Ano siya, Mm. mga banda-banda siya. Ah, Kasama ko yung tito ko na isa rin sa isa pa yan, shoutout din sa tito ko si Tito Boji. Andito yung anak niya ngayon mm. actually, kaya shoutout Pakita sa mo. anak. Andiyan ba? Pakita mo sa ano para maita din ng papa niya. Telay, Telay, come here. Eto tol, grabe to. Sobrang talentado rin itong batang to, promise. Ito yan ang tito ko nagpalaki sa akin din. Makita, si Elijah, Ay, alay. ang gitarista ng mga lahat ng banda sa Singapore, tol. Talaga? O tol, grabe Okay. yan. Bass, rhythm, lead, nag-drums, tol. Piano rin ba, Telay? Drums, guitars, bass, tol, lahat. Galing. Sabi ko nga, mag-artista na lang, wag na mag-aral. De, joke. Pag-aaral pa rin, tol. Pag-aaral pa rin. Di mananakaw sa Oo atin yan. naman, mismo, Pero kung mismo. kayang Edukado pa pagsabayan, din. bakit hindi, di ba? Oo, So, di ba? Pero, okay. grabe yun. Yung tito niya, yung airpot niya kasi isa sa mga nagpalaki sa akin nung nasa broken family Oo. namin. So, lumaki ako na, ano yun tol eh, bandista talaga yun. Mm. Mula mula noon pa. So, dun din, isa rin yun sa mga kaya naging Kasama mo. exposed din ako sa music Mm. kasi dahil sa kanya. Hanggang sa ngayon, yung nag-Singapore ako nito nakaraan, sinasama niya ako sa gigs, sa Mm. ano nila, binanatan nila ng ng band version yung Hangarin. Oh, Tapos yes. kinakanta namin mga Francis M, mga parokya ni Edgar. Ayun, so ayun, malaki shoutouts din sa tito ko. Tito, Ito, siya magbe-bass. ang pangalan ng Tito tito Boji. mo? Tito, Si Boji. Tito Boji. Boji What's up? Jamson. Yun. Yes, sir. Ayun, Matindi yan. makakasama mo sa year-end party sa December 29. Yes. Okay, okay. December 29. Uwi sila Pinas. Yung banda na yon Mm. para tumugtog dyan sa 70s Bistro Bistro. sa QC. Ayun. Okay. Ewan ko lang kung sold out na yung tickets pero alam ko meron pang mangilan-ngilan. Kaya Mm. kung interesado kayo to, let's go. Yun, Tapos PM nyo. mag-warm up kayo ng New Year.
Yan, PM nyo si J. Rose, mga tol. Sir, Men, ano pang pangarap mong maabot sa industriya ng hip-hop natin? pangarap tol, kung babalikan natin yung sinabi ko kanina na sagarin na natin. Mm. Tol, pangarap ko siguro talaga buhayin, buhayin ng Rap money. i-sustain yung future ko gamit ang passion ko, tol. Kasi, ang tindi nun, parang ginagawa mo yung mahal mo, at the same time, Kumikita ka. kumikita ka. Mismo. Tapos, alam mo yun, parang, ang pinakapanalo ko na lang kasi din doon, tol. Isa sa mga malaking panalo is yung maka-inspire ka ng ibang tao. Mm. So, so going back to the question, no, pinakapangarap, tol, siguro, dami. Pero bukod sa pinubuhay ka ng pag-rap ng mahal mo, siguro napakalaking achievement makapag world tour tapos titindihan ko na tol. Oh. Mangangarap na lang din ako mag-world tour ako kasama si J. Cole Abangan nyo tol. Kasama si Francis M. Kasama si Mga idols natin, no, tol? Di oh, ba? Ayun yung ayan, pangarap. ayan tol, isa sa mga pangarap talaga kapag ando na kapag world tour ish na, Mm. ang pangarap ko tol, makabuo ako ng team na ang mga staff or mga tao ko sa team ay yung mga day ones ko talaga Mm. tol. Ayun ang sinabi ko na rin sa kanila yun eh. Sabi ko tol, balang araw tayo. Buo tayo ng team na ikaw mag-handle sa ganito, ganyan. Mm. Pero di ko papahiya yung sahod mo tol kung tatapatan ko o higatan ko yung sweldo mo sa day job mo. Kasi Mm. yun tol parang ang ganda lang Lahat kayo imagine. booming, di ba? Lahat kayo, Oo, parang, lahat kayo tawag dito kumikita. oo, Mm. tapos, wala lang. Pero kung trip lang din nila, syempre. Oo, Pero, mismo. ang sarap lang din imagine na madadala mo yung mga tropa mo sa success mo. Parang Mm. ganon. So, Ayos, ayos. yun siguro. Goods, good. So bago natin pakawalan, mga tol, ang aking kapatid na si J. Rose, syempre alam nyo na to, hindi tayo papayag na hindi mag spit siya ng isang verse ng kanta niya. Tol, pakitaan mo kami kung sino ka. Yo, nabibigla ka, idol ah. Oh. Ah, check. May check, malinaw ba? Yeah, malinaw, aking kapatid. Yeah. Buhay kong emosyonal, madalas na dapat ko suyuin. Kasabay mga pagkakataong kailangan kong sugurin, tumaliwas sa kinilas, pangakong uubusin. Nais kong makawala na sa utak ko yung susi, eksenang telenovela ang kada taon. Araw-araw iniisip, pasarap sana magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse. Paglabas konsyerto ko, nakapaskil sa mga poste, habang kapiling ko si nanay, punuin ng pasaporte, lahat maisa katuparan gamit isip at ang boses. Pala isipan kailan mangyayari. Pagiging handa ang aking handog. Kaalaman mula kalsada at sa klase, ang dahilan kung bakit naging ganito. Magtagumpay sa musika, yan ang aking pinakapangarap. At isa lang ang mensahe ko para sa lahat. Sa inyo'y maraming salamat. Salamat. Yun, no? Ina solid man. Maraming salamat din sa'yo. At bago kita pakawalan, saan ka namin pala mahahagilap, saan ka namin masusubaybayan, social media, streaming platforms, mga gigs na paparating. Yeah. Maaari nyo abangan mga tol sa page nyo 997 paglabas ito at syempre sa page ko sa Facebook, IG, TikTok. Ito yung mga content ko dyan, pasensya na halo-halo yan. Basta halo-halo man yan, ako lahat yan. Legit na yan. Natural, walang chemical yan. Tapos sa page din ng Police Records sa YouTube ni J. Rose Music. Diyan yung mga music video ko. Siyempre, Spotify, iTunes, lahat ng streaming platforms, tol. At yun, J. Rose Yamson sa IG at sa TikTok. And J. Rose lang J Space Rose sa Facebook. Ayun, andyan ang mga kaingutan ko sa internet. Doon nyo siya masusubaybayan, tol. At Mismo. bibigay ko na tong oras na to sa'yo, man,
para pasalamatan lahat ng gusto mong pasalamatan, shoutout, mga day ones, mga kaibigan, at lahat ng mga sumusuporta sa'yo. It's on you, tol. Nako tol, ang dami yan. Minsan pag nag-shoutout ako, inaano ko ng iba tropa. Wala ka naman shoutout eh. Pero, kaya ano eh, hirap mag-shoutout din Oo. eh. Pero siguro shoutout na lang din tol sa mga day ones talaga. Kahit, alam mo yun, kahit kasi neto mo lang nakilala, basta talaga tunay, parang matuturing mo ring day one eh. So, day Mismo. ones ko mula grade school, high school, tol, alam nila yan kung sino yung tropa pits na grupo namin na yan, tol. Mga fans or mga taga-subaybay ko sa ICAM, mga tropa dyan sa high school namin mula sa ICAM, Mm. Immaculate Conception Academy of Manila dyan sa Tondo at Adamson University, gusto na ako graduate at syempre sa Taogang Free Mm. Adamson University chapter at sa Tabi Tabi Gang. Ano pa ba? Police Records, sabi sa ito, dami ba? Sige Ah, lang, tol. sa mga katrabaho ko mga katrabaho ko dati sa Concentric, sa Wells Fargo, sa Maxi Gear, lahat ng mga Mm. ano tol, sa kapatid ko, sa airmat ko, lola at lola ko, ano pa tol, tito, tita, lolo, ang Pinsan. dami tol. Pinsan, mga pinsan ko nandito, mga hindi pa tulog, tsaka Mm. siyempre sa girlfriend ko, Yun. ayaw din ng ganito, pero mahal na mahal kita tol. Yun. At maraming Ayun, salamat sa mga nakasuporta kay J-Rose, mga tol. Sabi nga natin, paulit-ulit, tunay lamang ang mananatili kung tunay ka at nandiyan ka pa rin kay J-Rose. Maraming salamat. At ako, tol, gusto kitang pasalamatan. Alam mo, nakaset tayo ng 11 a.m. ng Sunday, pero puta ka, dahil nga vampira ako, alam mo na, ang gising natin ay madaling araw. So, mismo. binigla natin si J-Rose ngayon at eto, kaya meron tayong Hood Dream. So, napakagandang kwento na naman mga tol ang nasaksihan nyo. Sabi ko nga sa inyo, maging consistent. Nakita nyo, yung kwento din naming dalawa, siningit ko din doon. At syempre yung kwento ni J-Rose kung paano siya nagsimula at kung nasan siya ngayon. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa ganun kalayo ang aming narating, pero malayo na kami sa kung nasaan kami ngayon. Dahil anong ginawa namin? Ginalawan, ginalingan at ginanapan. At syempre, sabi nga, lagi mo sasamahan ng respeto at pagmamahal. Tingit ko lang bago ko pakawalan, ako si J. Rose. Masabi ko lang tol, galingan mo, maging tunay ka sa sarili mo, at galangin mo lahat ng gumagalang sa'yo, tol, at magpasalamat ka palagi. At wag na wag mong papakawalan lahat ng pagkakataon kasi mahirap magkaroon ng what if Sa pagtanda mo. mismo. So mga tol, episode 52 ng Hood Dreams, Stories from the Hood. Kasama natin si J-Rose. Ako nga pala si R ng Hood 1997. Hanggang dito na lang. Alis na kami. Yeah, Yeah. yeah.